ako dati, sabi ko, naku, always na lang pagkain ko sa Middle East, manok. Sabi ko, baka subuan ako ng pakpak. Kadalasan yung sa diba? Doon sa Middle East ba, yung mga kadama doon. Kasi araw-araw talaga guys, sa loob ng 2 years, ganyan, manok talaga yung ulam nila. Tapos gusto mong para bang nagsawa ka na ba? Sawa ka na sa manok. Tapos lumipat ka, gusto mong lumipat dito sa Taiwan. Kung nanood ka sa sana ka mag-Taiwan, no? So, isasabihin ko na sa'yo, kapag dito ka naman sa Taiwan, mag-asawa ka naman sa gulay. Advance na kita. Kasawa ka sa gulay kasi always gulay sila dito guys. Always gulay at saka isda. Dito nga ngayon nga naghanda na ako pang ito nga gulay. Tapos madami silang ulam dito. Mayroon silang 5, 6 na putahin ng ulam. Kailangan mong lutuin, isda, karne, gulay, ganyan. Sagul-sagul. Sagul-sagul, ano ba yung tawag yan? Pero sagul-sagul. Tapos, pag ganang kakain sila, ganyan na madaming ulam. Tapos, ang kunti ng kanin. Tapos, ikaw, nasa Pilipinas ka, di ba sanay tayong 3 beses kumain sa isang araw? Kanin. Tapos, pagdating mo dito, okay lang sa Middle East. Kasi, doon sa Middle East kasi napaka-abunda kasi nilang dito doon guys. Mag-abunda sila sa pagkain ba? Oo, totoo yan. Sa Middle East, ibang-iba. Nandun sa Middle East at dito sa Taiwan. Dito sa Taiwan, alam niyo naman, Chinese. Chinese yung mga nandito. So, alam naman natin pag ganitong mga klaseng, lugar talaga, alam natin na, kuripot. Oo, totoo yan. Pagsisingaling ba ako? Kuripot. Kadalasan na, pero hindi naman lahat. May mga abunda din dito guys, yung mga mayayaman. Mayayaman kasi, kaya abunda. Pero pag yung mga simpleng-simpleng buhay lang ng mga tao dito, tapos yun yung mapuntahan mo, tapos medyo kuripot. Lalo na matanda. Huwag kayong maingay. Oo nga, totoo yun. Baka kasi ka nang mapagpunta nyo dito sa Taiwan, ganyan din yung maging amo nyo, kuripot. Tapos, yung bang matanda na, sa pagkain. Ganyan. Paghandaan nyo. Kasi, advance ko na nga, pag gusto nyo dito. Ang maganda lang kasi dito sa Taiwan, yung sahod. Kasi yung sahod mo, mas malaki talaga sa Middle East. Pero, yun nga, yung alaga mo, sinabi ko na, yung ugali ng alaga mo dito, pagpunta mo dito, okay lang pag swerte ka. Hindi naman lahat maswerte, di ba? Pag hindi ka swerte, ay malas ka. Ano ba? Pag hindi ka swerte, malas ka. Tapos, yung pagkain nila dito, always gulay. Pero madali lang naman yung pagkain, guys. Yung timplada lang ng pagkain nila, iba ba? Matabang. Gusto ko nila yung matabang. Kunting asin, ganyan. Hindi kasi katulad doon sa Middle East. Ang dami nilalagay, pangpalasa. Tapos abunda talaga sila. Oo, sa word na abunda, para bang pag magbumili ng mga grocery yung mga ampay sa Middle East. Talagang, ang dami. Tapos ka talaga, maghakot-hakot ka talaga sa dami ng mga binili ng amo mo. Dito kasi, tipid yung mga binili, kunti-kunti lang ba. Tapos, ikaw yung kung ano yung mga lutuin mo. Kasi madami silang ulam dito. Kadalasan gulay, ganyan, karne. Sagol-sagol nga. Tapos, pagdating naman sa pagkain, may sika nga pala ako. Pagdating kasi sa pagkain, huwag kang kapag kuripot yung amo mo. Kuripot yung topic natin dito. Kasi baka naman pag gusto niyo dito tapos meron kasi mga amo dito na pag bago ka pa lang, parang tinitry na nila ba yung ugali mo. Then mahirap kasi diyan ka papayat, diyan ka parang stress ka, na parang hindi mo kaya, parang hindi mo na kaya kasi kuripot na yung amo mo. Medyo madakdak pa yung amo mo. Gutom ka pa, dinakdakan ka. Di ba? Ang hirap yung tiisin. Mahirap yung tiisin. Gutom ka na, tapos pinapagalitan ka pa, di ba? So, yan yung mga sinasabi ko. Dapat advance tayong mag-isip. Huwag tayong mag-isip na parang, ang ganda ng buhay. Hindi maganda yung buhay. Hindi maganda yung buhay dito, guys. Kasi yung mga lalo na pag napunta ka sa mga kuripot na. Paulit-ulit ako. Kuripot. Kaya pahandaan nyo. Okay lang kapag hindi kuripot yung amo. Abunda-abunda talaga yung amo sa mga ganyan. Kasi tataba kayo. Pero pag kuripot yung amo nyo, papayat kayo. Kaya nga may mga dito yung may naano ako dito na Pinay ba. Tapos sabi niya,
Ano daw, yung amo niya daw, sinabi niya, uy, scam talaga pag di ko siya pag sinabi ng amo mo na ganyan. Pagdating mo sa amo mo, tapos sabihin ng amo mo ba na, you can eat all you want. Just eat all you want. Yan na, tingnan mo lang dyan ano yung mga gusto mong kainan. Ito, ganyan. Huwag kang maniwala, uy. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Kasi, lalo na pag kuripot yung amo mo, malalaman mo naman yan pag kuripot yung amo mo. Kasi maaano mo yan, kasi yung mga among kuripot, yung mga grocery nila, yung mga binibili nila, bilang nila yan guys. Bilang nila yan kahit sabihin nila sa'yo na, you can eat all you want. Tapos, binilang niya naman lang yung itlog nila dyan, binilang naman lang yung mga tinapay nila dyan. Alam na alam nila pag kukuha ka, kasi binilang nila yan. Pag nakuhanan niya ng isa, dalawa, alam nila. Diba? So, mga ganyang amo. Tapos anuhan ka. Tapos sabihin na, yun nga yung problema ng isang Pinay dito. Na, sinabi ng amo niya, you can eat all you want. Tapos, pag kukuha siya, binibilang ng kung ano yung mga pagkain nandyan sa rep. Diba ba? Kuripot kasi yung amo. Kuripot kasi yung amo niya. Tapos, yun lang ang problema niya kasi yung matanda na alaga niya, hirap pa siya guys, hirap siya sa ugali kasi hirap daw intindihin. Tapos kulang pa niya sa pagkain. Sa umagahan kasi yung lunch at saka dinner, okay lang naman kasi mag-ano ka na naman ng kanin diyan. Kasi sa umagahan kasi guys, ikaw kasi yung mo kasi yung kadalasan yung mga tao dito ayaw nilang kumain ng agahan. Ayaw nilang kumain ng agahan, hindi sila mahilig kumain guys, hindi katulad sa atin na hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang kanin sa umaga. Walang kanin sa tanghali at walang kanin sa gabi. Dito sa abroad, okay lang sila kahit hindi sila kumain ng kanin sa isang araw. Okay lang sa kanila kahit kung dito sa dito sa Middle East, okay lang sila mag-noodles sila araw-araw. Sa atin hindi yun pwede kasi sanay tayo sa kanin, di ba? Tapos pag ganyan, mahirapan ka. Mahirapan ka sa pagkain, papayat ka. Magtrabaho ka pa, stress ka pa. Diba? Yung sabi ng Pinay, pwede ba daw siyang lumipat ba ng amo guys ba? Yun yung kagandahan kapag nandito ka sa Taiwan. Kasi kapag ganyan yung amo mo, hindi siya nabibigay ng sapat na pagkain sa'yo, pwede kang magsumbong sa agency mo, pwede kang magsabi sa labor na ganito, ganyan, kasi obligasyon nila guys na bigyan ka ng sapat na pagkain. Kasi nasa kontrata yan, di ba? 3 times a day dapat ka pakainin ng amo mo. Tapos hindi nila magawa yun. So, ang gawin mo, sabihin mo doon sa agency mo. Kung ayaw makinig ng agency mo, sabihin mo sa labor. Sabihin mo sa labor kasi dito patas yung batas guys. Patas. Patas yung batas. Hindi katulad sa Middle East ay dati talaga guys, nagsumbong ako doon sa doon sa Middle East. Middle East pa ako. Alam niyo naman yung mga ugali ng mga babae doon sa Middle East. Napakasilusa, tapos magsumbong ka sa agency mo, ganyan. Agoy, yung agency, ayaw makinig. Yung pinapaniwalaan nila yung amo. Magsabi ka ng ganito, ganyan. Yung amo, yung nila guys, hindi ka nila papapaniwalain. Papaniwalaan. Saya, paniwalaan, ayaw pa rin paniwalaan para bang mas sila sa doon sa kanang doon sa mga amo. Tapos ganyan yung mga ugali ng hirap ka. Kaya hindi talaga maganda doon kaya yun yung reason kaya hindi na ako bumalik kasi hirap ka. Kung maghirap-hirap ka, hindi ka pa makasumbong sa agency mo kasi yung agency mo umaano sa mga amo. Tapos pag dito ka, patas. Patas yung batas nila dito. Hindi ka papakinggan ka basta maibidensya ka. Pag ang ebidensya, lalo na pag may mga physical na nangyayari na pinag-ano ka, na may mga physical na ginagawa sa'yo, magkano ka ng ebidensya. Tapos, mo sa agency mo, sa labor, ganyan, para maalis ka sa amo mo. Pwede ka namang lumipat ng amo guys dito. Hindi ka naman na-terminate. Kasi kahit pa sabihin na ma-terminate ka, bibigyan ka ng 2 buwan para makahanap ulit ng amo. 60 days yung binibigay nila ng dito kapag lumipat ka ng ibang amo. 60 days yung binibigay nila para makahanap ka ng bagong amo. Ang tagal kaya nun. 2 buwan, hindi ka makahanap ng amo, di ba?
Ya tapos hindi naman ikaw yung maghahanap, yung agency mo naman maghahanap, yung broker mo naman na maghahanap ng amo mo. So makakahanap ka, makakalipat ka talaga ng, no, basta may sapat kang dahilan para umalis dyan sa amo mo. Huwag ka namang umalis yun kasi kunting ano, parang, oh, hindi ka rin makakaalis kasi invalid yung reason mo. Dapat valid talaga. Valid talaga. Kung gutom ka, hindi ka pinapakain, o valid na yun. Kasi gutom ka, ang hirap kayo magtrabaho pag gutom. Diba? Ito, baka ano, maligo na nga ako. Hapon na pala. Salamat sa panonood guys. Next time ulit kayong gantuhan. Thank you for watching. Bye-bye.